Pag malakas ang chibugan ba, tiyak di mawawala ang crispy pata. Pero sa kainang ito, ang crispy pata may kakaibang flavor. Late night cravings ba ang hanap nyo? Abay, pakilakasan na ang volume ng TV at may gusto raw sa ating bumati. But this is not your ordinary crispy pata, ha? Bukod kasi sa naghuhumiyaw na lutong, nanunuot din daw ang lasa ng dalawang crispy pata flavor nila. Na butter garlic at chili garlic. Naku, patakam is real, ha? Ang pasimuno ng pagkatakam natin, itong si Alexis. Siguro masasabi kong special kasi hanggang loob nanunuot yung lasa niya. Huwag kang aasa sa balat lang. Paano kung sablay yung balat mo, at least may pambawi ka pa sa loob. Pero as much as possible, dapat malutong na yung balat mo. Pagdating sa loob, masarap pa din. Para yung crispy pata mo tumatak. Kapag sinabi nga raw na flavored crispy pata, dito agad ang turo sa barangay nila. Sikat siya dito sa amin sa Barangay 30. Tinatanong po talaga nila kung saan po yung pwesto ng AJ's Crispy Pata. Wala mang physical resto, pumahataw naman daw online ang negosyo. Akalain yung sa maliit na lutuan nila, 60 pata ng baboy ang nakahilera. Bago raw na master ni Alexis ang tamang timpla ng tagumpay, mahabang proseso ang kanyang hinintay. Parang pagluluto lang ng crispy pata. Ika nga, it takes time. Sa unang step pa lang na pagpapakulo ng tubig, kailangan na ng tiyaga. Para pagtaman ang init, pwede nang ilagay ang karne. Nung kabataan din ni Alexis, tiyaga ang kanyang naging puhunan. Medyo may kahirapan ng buhay. Bata pa lang ako kung nakakatulong ng mother ko. So, alam ko na hindi na ako kayang pag-aralin. Bali pala naging goal ko na lang is at least makatapos ako ng high school. Noon pa man daw, pangarap na niyang maging kusinero, pero dahil high school lang ang tinapos at wala pang experience, waiter daw ang ibinigay sa kanyang trabaho. Waiter pa lang ako nung ano yung matutulong ko sa kanila. Yung pag magpa-practice kung paano hiwain, ganyan, yung mga proseso. Ang head chef ng resto ang inidolo niya. Kasi lagi ako tumitingin kung paano niluluto yung ganyan. Pag day off ko, tinatry ko sa bahay. Sabi niya kasi, pag hilig ng isang bagay, madali lang yung matututunan. Matapos ang 5 taon na pagiging waiter, nagbukas na ang pinto ng kusina para kay Alexis. Sabi kasi ng manager namin, if there's a will, there's a way. Hindi ko namamalayan, nandun na. Nakapagpundar din si Alexis ng sarili niyang tapsilogan kung saan katuwang niya ang asawa. Ang pasok ko is 6 a.m. to 3 p.m. Mag-start na kami maglabas ng tapsilog, yan, tulong-tulong. Magpo-production ako ng tapa, gagawa ko ng sisig. So nakakatulog ako mga madaling araw na. Tapos kailangan kong magpahinga kasi papasok na naman ako 6 a.m. Mas masarap ang tagumpay kapag pinaghirapan, di ba? Parang itong nilalaga niyang pata ng baboy. Matapos pakuluan, lalagyan na niya ng mga pampalasa. Saka muling tatakpan para slow cook ng 3 oras hanggang manuot ang lasa. Pero minsan, sa pagluluto man o sa buhay, dumarating talaga ang mga pagsubok. Ang apoy na naging kapartner niya sa kusina, ang siya rin palang tutupok sa mga naipundar niya. 2017, nasunog Tobo. Down na down kami ng mga time na yun. Lahat ng puhunan, walang nailigtas na kahit ano. Plus, itong bahay, wala rin kami nailigtas. So, paano kinabukasan? Saan ka kukuha ng ano? Pinilit daw niyang magpakapositibo. Naniniwala kasi ako na hindi naman yan ibibigay sa'yo na hindi mo naman kaya. Pero mas mabilis yung pag-move forward mo. Kung syempre magpo-focus ka kung ano yung solution, hindi na dun sa problema. Muli siyang nagsumikap sa trabaho para makaahon pero makalipas ang 3 taon, hindi pa man daw tuluyang nakakabangon, dumating naman ang pandemya. Limited lang yung mga taong pinapa-duty. As in, kung sino yung mas malalapit dun sa area, siya yung mas possible. Pero nung minsang nag-birthday ang anak ng bayaw niya, naatasang magluto si Alexis ng lumpiang sariwa na naging daan para makaisip siya ng bagong pagkakakitaan. Dito talaga siya nagsimula sa fresh lumpiang ubod. Kahit pa paano talaga nakaipon kami sa pagana ng fresh lumpia. Nung pandemic na uso yung food group na
yung mga tao maasa sa deliveries. Ang dami ko naging reseller. All of a sudden, di ba biglang umano na, nagiging medyo maluwag na, nakakalabas na ulit yung mga tao. So lumaylay. Pero ika nga nila, mabait ang kapalaran sa mga taong hindi sumusuko sa laban. Isang araw, napagkasunduan lang daw nilang magbayaw na magluto ng crispy pata. Dala-dala ang experience niya sa kusina. Ang napalambot ng mga pata, oras ng isa lang sa mainit na mantika. Hanggang makuha ang tamang lutong, the restaurant style. Siyempre, di ba, typical Filipino, pag may niluto ka, mga ganyan, popost mo muna. Kata na yun, hindi namin nakain. Naging, nabenta siya uli. Ba't hindi na lang natin gawing ano to, business? O bakit hindi tayo maglagay ng flavor? Sariling timpla niya rin ang ipinagmamalaking mga flavor. Ang nahiwang bawang, iprinito kasama ng sili at asin na dinagdagan pa ng secret flavoring. Ang mga nag-order nito pag pampulutan, ganyan. Kasi yung buttered garlic naman kasi yan pag may mga kids nakakain. Perfect combination ng butter Imi-melt lang natin yung butter muna. na may crispy garlic, asukal, asin, Tapos konting lang, pang-neutralize ng lasa, salt. Hindi salt lang. at secret flavoring. Natatakam na ba ang lahat? O eto pa, from 3 to 60. Worth the wait talaga. Matyaga in a way na kahit tulog na ako, nandito siya. Ganun. Nagkakahalaga ang Boss AJ's Crispy Pata ng 600, 700 at 800 pesos depende sa laki. Open sila for delivery Malaking tulong po kasi nagkakaroon pong porsyento, tapos sa deliver. and pick up. Hindi ako mahilig sa maanghang, hindi ako mahilig sa mataba, pero nang natikman ko, sapak talaga sa panlasa. Malasa talaga siya, kaysa dun sa usual na nabibili namin pata. Paghandaan po talaga usually, yung crispy pata po talaga nila yung hinahanap-hanap ng maraming tao. Ang lumpiang sariwa, isinama na rin sa menu nila. Masasabi kong fresh kasi on the spot ginagawa sa harap mo pag bumili ka. Mga kapuso, narinig niyo na ba ang kasabihang good things take time? Naway magsilbing inspirasyon sa atin ang kwento ni Alexis. Dapat lagi ka nang ready. Kung hindi binibigay sa iyo, tanggapin mo lang tanggapin. Kasi, ayun nga, hindi naman ibibigay sa iyo kung hindi mo naman kaya. Pero pag nag-set ka ng goal, dapat pinagtatrabahuan mo yun. Ang tanong, matapos manood, patatalo ba kayo sa pata cravings nyo o damay-damay na to?